abay, itong Cathy Binag, meron pang second at meron pang third interview. Yung second interview niya ay kay Lorraine Badoy, kay Dr. Badoy, no? Abay, na-shock ako. Nung una, sinabi niya, nakita niya si BBM gumamit ng humitihit ng powdery white substance. At ang First Lady ay in-offer pa siya, you want? Tapos nung hindi siya, abay nataranta, who are you? Why are you here? Abay, ang pangalawa namang interview niya, ang shocking revelation, abay pati pala itong Congressman Sandro Marcos, di umano, ay gumagamit ng powdery white substance. At kanina, sa pangalawang interview niya kay Maharlika, ang latest na sinabi niyang gumagamit ng powdery white substance, walang iba, kundi ang PAGCOR Chairman Al Tenco. Now, si Al Tenco, ayon sa libro po ni Vic Rodriguez, ay napakalapit talaga kay First Lady Lam. In fact, hindi siya ang choice ni Presidente daw para maging chairman ng PAGCOR. Pero siyempre, nanaig ang First Lady at na-appoint si Chairman Al Tenco. Well, tignan natin kung pasisinungalingan ito ni Chairman Al Tenco. Kasi ang Presidente, ang First Lady, si Congressman Marcos, ay lahat sila tikom ang bibig. Parang wala silang narinig. Paano naman walang marinig? No? Ang broadcast ni Maharlika, nakikita ng 300,000. Tapos, ina-upload pa ng mga iba't ibang vloggers. Kasama ko na, dinabas ko uli yung interview ni Maharlika ngayon, kay Cathy Binag, kung saan binanggit niya si Al Tenco. Alam nyo, again, ang issue, kung pribado silang individual, wala tayong pakialam. Pero ang totoo lang, pagdating sa Presidente, may pakialam tayo. Dahil yung paggamit ng droga, kinakarakterize po yan ng mga doktor na serious illness. Nakasaad sa ating saligang batas na kapag merong serious illness ang Presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng Presidente, o pwedeng maging acting President ang Vice President until such time na gumaling siya, or tuluyang na maging physically incapacitated at maging Presidente na ang Vice President. Kaya nga po tayo mayroong Vice President. So Mr. President, ulitin ko pong advice ko, kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay nyo na muna kay Inday Sara in a capacity as acting President. Pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamay na kayo user, lahat naman ng tao maintindihan yan. Lalong-lalo na kapag sinabi nyo na nais nyo magkaroon ng rehabilitation. Talagang susuportahan kayo ng taong bayan. Ako susuporta ko. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot, they deserve a second chance. It is a sickness, kaya kinakailangan gamutin. So, value neutral po aking judgment. Ang importante lang, nasa tama tayong pag-iisip dahil kapag ikaw'y Presidente, nakasalalay sa iyong kamay ang buhay ng 110 million Filipinos. Pero mga kaibigan, hindi po binanggit ni Vice President ang kalusugan ng Presidente nung siya ay sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita laban sa pamumuno ng gobyerno ngayon. Bagamat una niyang pinasalamatan yung mga Muslim na nag-offer na sila na magpo-provide ng security walang bayad dahil tinanggalan nga si VP Sara ng security, abay, for the first time, nanindigan ang ating Vice Presidente. Unang-una, walang malasakit ang mga nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gusto lang magpasasa sa pwesto. Ang ating sistema ng kalusugan, imbis na ibinibigay ang mga benepisyo ng PhilHealth sa ating mga miyembro, abay, ginagasto sa kung ano-ano mga pamamaraan. At siyempre, sinabi rin niya na yung ating panlabas na relasyon, hindi niya maintindihan kung bakit ang ating panlabas na relasyon ay napakagulo. Ang suma total po talaga, for the first time, ginawa ni Inday Sara ang inaasahan natin sa kanya na maging alternatibong leader ng sambayanang Pilipino. At ako naman po ay nagagalak dahil dun sa kanyang deklarasyon, talaga naman pong tinanggap niya ang hamon na magbibigay siya ng alternatibong pulisiya sa pagtatakbo ng ating gobyerno. So, isa-isahin po natin, hinahanap ko lang yung kanyang sinabi.
At oo nga pala kanina, nagkaroon din siya ng video nang sinasabi niya, well, hindi siya nababahala na ang mga politiko ngayon, isa-isa nang lumisan sa piling na kanyang ama. Kasi ang sabi niya, sa mulat mula naman, ang kanyang ama hindi umaasa sa politiko. Talagang taong bayan ang inaasahan ng Presidente Duterte at yan ang tatak Duterte. Hindi sila nanliligaw ng mga politiko, ang liniligawan nila, taong bayan diretso. Pero ano pa ang sinabi ni Vice President? No? Abay, ito nga po, no? Bakit nga ba wala raw tayong komprehensibong plano sa baha? Bagamat yun nga po, napagyabang ni Presidente, 5,500 at saka 500 billion nang nagagastos. Bakit hanggang ngayon, hindi man lang nakaisip na magkaroon ng komprehensibong flood control program? Bakit nga ngayon, pinapayagan natin ang mga dayuhan na pumasok, na labagin ang ating soberenya, ang ating jurisdiksyon sa paglilitis ng mga kaso na dapat mga Pilipinong hukuman lang ang dumidinig at hindi dapat ang ICC. Pero talagang ang mensahe niya, bakit ang gobyerno ngayon walang ginagawa sa katunayan na ang daming nagugutom at naghihirap ng mga Pilipino? Alam nyo, yung ganyang tema, yan ang nagpapakita na hindi siya politiko. Kasi ang totoong problema ng taong bayan ngayon, the worst hunger in history, the worst inflation in history, the worst peso devaluation in history. Ibig sabihin, gutom ang tao at bakit parang manhid ang gobyerno sa paggutom, sa kagutuman ng taong bayan. Ano po ibig sabihin nito? Tinanggap na po ni Inday Sara ang liderato ng oposisyon. Hindi na po natin matatawag na oposisyon ng dilawan at pinklawan dahil nga po wala na silang ginawa kundi purihin ang pulisiya ng Marcos government. At saka aminin man o hindi, talaga nagsanib puwersa na sila. Titingnan naman si Senator Risa Ontiveros, walang ginawa kundi batuhin ang batuhin ng ating dating Presidente Duterte, no? At tahimik sa mga paglalabis ng gobyernong ito. Samantalang ng panahon ng eleksyon, ang sasakit ng kanilang mga sinasabi. Siyempre, si Leni, dating Vice President Leni, tikom ang bibig. At ngayon, panay ang puri ng Marojas. So, kung kayo po talaga ay nagnanais na magkaroon ng bagong gobyerno na nasa tamang pag-iisip at dahil siya ay nasa tamang pag-iisip ay magkakaroon ng luna sa mga problema ng bayan gaya ng kagutuman, mataas na presyo ng bilihin at trabaho, well, meron po talaga tayong pamamaraan para dyan. 2 beses na po tayo nagpaalis ng presidente sa kanilang posisyon at ipinalit ang constitutional successor na ang vice-presidente. Hindi po yan illegal, ha? Doon nga sa kaso ni Cory Aquino na hindi siya pinroklamang panalo ng COMELEC, sabi ng taong bayan, extra legal yan. Pero yan ay desisyon ng soberanong taong bayan at lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Ang importansya ng deklarasyon ngayon ni Inday Sara, dati-rati bagamat alam natin na hindi na dapat manatili sa katungkulan ang tao na meron na nga pong serious illness. Huwag na po natin siya tawagin drug addict. Serious illness dahil yan po dapat na term na gamitin sa mga drug users. Meron naman po tayong pwedeng pumalit. At sa tingin ko nga, sige na po, habayaan nyo nang alagaan nyo na muna inyong sarili, magparehab, at hayaan na munang ibigay kay Inday Sara Duterte ang acting presidency. Alam niyo po yan si Inday Sara, wala yang pakialam sa 2028 elections. Totoo po yan. Dahil nung huling eleksyon na lahat ng survey nagpapakita na siya dapat maging presidente, kung siya tumakbo, hindi siya tumakbo. Kasi hindi niya feel. So kung hindi niya feel. So hanggang ngayon, hindi niya feel maging presidente, happy na po siguro yan kung magiging acting president at hahayaan na niya sa iba ang pagiging presidente. Pero what I'm sure about is, dahil nagdeklara na siya, meron ng leader ang mga hindi gusto ang mga pangyayari sa gobyerno, yan po ang VP Sara. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na po tayong leader, meron na tayong direksyon, meron na tayong alternatibong plataforma de gobyerno. Mabuhay ka, VP Sara. Tignan natin kung merong mga komento, ha? Actually,
konti lang pong babasahin kong komento kasi meron akong Zoom call na importante, no? Pero tignan natin kung makakabasa tayo ng ilang mga komento bago tayo magpaalam, no? Ay nako, ito na. Mahina na ang mata ni Harry Roque. Pati Defensor, Atty. Harry, kamusta po kayo? Pinagdadasal ko po na mananaig ang katotohanan sa lipunan na siyang pinaglalaban ninyo. Medyo nakakabahala po malaman na ginagapang na ang term extension sa Congress. Nandyan na po, may leader na tayo. Pwede na po tayong manindigan. Pwede na po tayong lumaban. Thank you, VP Sara. RCR, shock too with Miss Binag. But if her coming out is God's will, I will pray more for her, more revelation until this government will be replaced. Isang flash list daw yan eh. So marami pang revelation si Cathy Binag. Ingat, Cathy. Edita Baldadores. Hi, Atty. Harry. How are you? You're so brave. Well, ako po'y sumasampalataya lang sa Panginoon. At ang aking motto, kapag ako po ay nahihinaan ng loob, thine will be done, and the Lord is my shepherd, I shall not want.